Inyong lahat ninyo. Kasagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Muli, tayo po'y magsiupo at natin ang isang salamat sa Panginoon at muli na naman tayo. Narito sa araw na linggo, tayo po'y maharap sa Panginoon, nagpupuri at lumuluwalhati sa kanyang banal at dakilang pangalan. Muli upang tayo po ay pagpalain sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Good morning at sa ating pong mga nagpapanood at pagpapanig sa ating social media, naway ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo rin. Sa ating pong pagsalusaluhan na mensahe sa umagang ito, ating pong kinuha ang tekstong iniwan at talata rin ng ating tagapagturo, ang aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talatang 9. At ito po ay tungkol sa paksay, pagsasagawa. Sa temang inyong isagawa, lahat ninyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Whatever you learn or receive or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Purihin ang Diyos at ito po ang bahagi natin tutunghayan ang tungkol po sa pagsasagawa. Kung saan ang sulatan ni Apostol Pablo ang taga-Pilipos, ito ay isang pagbibili niya sa mga kapatid na kung saan anuman daw po ang kanilang natutunan, tinanggap, narinig, nakita sa bahagi ng mga pagtuturo at mga iniaral ni Apostol Pablo ay naway gawin at isagawa. Sabi ng banyaga, put it into practice. Put it into practice. Sabi sa ibang salin at Tagalog na salin. So, gaya nga ng ating narinig kanina, sa ating tagapagturo, binigyan tayo ng aral na itinuro sa atin. At ang aral na yan, kanya itinuro na kung saan ay tayo ay kailangan sa paggawa natin sa Panginoon ay naroon ng kagalakan at kasiyahan. Ano man ang dumarating sa buhay, ano man ang mga dalahin, pasanin, problema, damdaman, so lahat ng yan kailangan ang mindset natin ay kailangan masaya, kailangan ilagak natin sa Panginoon, makabigasyahan. So ganun ang pagtuturo na ating natanggap kanina. Kailangan sa ating buhay sa pananampalataya ay naroon na ang ating panindigan nandiyan ng Panginoon at hindi tayo pababayaan. Kaya naman ang mangyayari sa buhay, lagi nandiyan ang ating kasiyahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Dahil sabi nga, tanong sa atin, gusto niyo pa ba mabuhay? Gusto pa naman natin talaga, di ba? Kaya habang tayo na mabuhay, may kalakasan, hindi naman basta't mabuhay ka na lang. Kundi habang tayo nabubuhay, meron tayong gagawin sa harap ng Diyos. Baka gusto mo mabuhay, wala ka namang secret gagawin sa iyong buhay, para ano pa, at mabuhay. Hindi sa kagustuhan nating mabuhay, may gampanin tayo at gawain na dapat gawin sa harap ng Panginoon. At habang buhay, sabi nga, narinig din natin kanina, may mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Maaaring lahat, binanggit kanina, may gusto nito, gusto noon, gusto ng maman, gusto ng ganito. Lahat gusto mo na gawin sa buhay. Pero may mga bagay din na hindi dapat gawin. Yung mga dapat gawin na dapat mong iharap sa Panginoon, hindi nagagawa. Pero yung mga
mga dapat mo isagawa, dapat yun ang ipakita natin sa ating Panginoon. Kaya, ano man ang mangyari, ano man ang ating buhay na kinabubuhay ngayon, masihan tayo. Sapagkat naroon ang sabi nga sa mga talatang ating narinig, napakaganda na kung tayo ay naglilingkod, gumaganap ng kalooban ng Diyos, nandun ang galak natin kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya napakagandang aral ang ating natanggap ngayon sa umagang ito, na siyang magpapatibay sa ating buhay sa pananampalataya. So, sa bahagi na sinabi ni Apostol Pablo na anumang bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig, nakita, inyong isagawa. Kaya sa atin, bilang mananampalataya, maraming mga bagay na tayo ay natuto. Amen? Amen. Sa maraming taon na nating nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos, mga bagay na ating natutunan ayon sa mga salita ng Diyos, sa mga sulat ng mga apostol, sa mga turo at aral ng Panginoon mismo na ating nasusumpungan, marami na tayong natutunan. Marami na nga ba, mga kapatid? Tayo ay nagkaroon ng mga pag-aaral, lagi na kung saan ang mga bahagi na ating natutunan na ito ay nagmula sa katuruan mismo ng Panginoon at mga bahagi na isinulat ng mga alagad at mga taong ginamit ng Diyos. Kaya sa mga bagay na ating natutunan, sabi nga po, sa aklat ng Ikalawang Tesalonica, sa Kapitulo 2, talatang 15, kaya nga mga kapatid, kayo mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming mga sulat. So panghawakan daw natin yung mga bagay na aral na ating natutunan, na sa atin ay itinuro sa pamamagitan ng mga salita o ang mga sulat. Kaya yung mga natutunan na ito sa panghawakan, hindi bang pinanghawakang matibay ang mga katuruan na sa atin ay napag-aralan na. So madami na po tayo na natutunan mula pa sa simula, kasi ito ang bili ng Panginoon sa kanyang mga alagad ng kanyang salitain. Ang Great Commission na sabi sa Mateo sa 28, na sabi sa 19 at 20, lagi nating binabanggit ang talatang ito na sabi, dahil dito magsiyaon nga kayo, gawin ninyo ang mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So mula pa sa Panginoon ang pagdikta niya sa mga alagad, turuan ninyo ang mga tao. At sa pagtuturo na yan, hanggang sa dumating sa atin, tinanggap natin ang mga katuruan na mula sa Panginoon. Tinanggap natin ang mga aral at turo na sabi nga sa aklat ng unang Tesalonica sa Kapitulo 2, talatang 13. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral. Sa mga tigbagay, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. So, nagpapasalamat si Apostol Pablo dahil tinanggap ng mga kapatid na ito sa Tesalonica ang salita ng Diyos, at ginagawa naman daw nila sa pamamagitan ng pananampalataya. So, very good. Sapagkat yung mga aral, yung mga itinuro, yung mga natutunan, ang mga taga-Tesalonica ay kanilang tinanggap ito, ginagawa dahil sa
pananampalataya. At yun ang magandang bagay sa isang naturuan. Sa mga nakarinig at anumang bagay na nakita, ito ay magiging katuruan at sa katuruan ito ay kailangan ipakita na ito ay nasusunod. Pinangahawakan ang mga aral at makaturo at ang mga salita ng Diyos. Ganun ba tayo mga kapatid? Ganun ka ba sa pagtanggap ng mga turo at aral na mula sa ating Panginoon? Hangad kasi natin sa buhay na ito ay makagkaroon at maparoon sa buhay na walang hanggan. Amen? Gusto natin na tayo maligtas sa walang hanggang kaparusahan. Kaya, ang dapat nating gawin, sabi nga sa aklat ng Mateo, may isang tao na nagtanong sa Panginoon, sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 19, talatang 16. Sabi niya, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, ang purpose, ang layunin niya ay mapunta sa buhay na walang hanggan. So, nagtanong siya, ano ang aking gagawin? So, yun ang tanong. May gagawin para makarating sa buhay na walang hanggan. Sa aklat pa rin, na aklat ng, sa Kapitulo 16 na aklat ng Gawa, talatang 30 o 31. Gawa 16:30, sabi. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanyang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So ito yung centurion ng sinama Pablo ay Pedro. Nasa kulungan at nakalabas sila. So nagtanong, ano ba ang dapat kong gawin? Si Pablo, upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang pagtatanong lagi na para magkaroon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, ay yung salitang may gagawin. So ang hangad natin, buhay na walang hanggan. Amen? Right. Hangad natin na tayo maligtas sa kapahamakan ng kalawang kamatayan. So ang tanong, ano ang ating gagawin? Ang mga gagawin natin, sabi sa talatang ating nasumpungan pinagkuhanan, ang mga bagay na inyong natutunan, narinig, nakita, ay siya ninyong isagawa. So, yun po ang bahagi na parang hindi lubos na nakikita sa mga taong mananampalataya ay yung lubos na pagganap ng kalooban ng Diyos. Nung nakaraang linggo, ano ang ating tinalakay? Ang tungkol sa pagkain. Diba? Kung paano ang Panginoon na kanyang pagkain ay gawin ang kalooban ng Diyos at tapusin ito. So ito rin ay isang bahagi na itinuturo sa atin na kung paano nga ang Diyos, ang Panginoon Hesus, sa mga bagay na kanyang ginawa, ganun din ang dapat natin gawin. Kaya ang pagkain natin bilang tayo mananampalataya at nasa spiritual na kalalagayan ay ang sundin ang kalooban ng Diyos at tapusin ito. Amen? Kaya marami ba kayong nakain pag nakarang linggo na to? Ha? Marami ba tayong mga nagawang ayon sa kalooban ng Diyos? Yun ang dapat. Mag-crave tayo, sabi nga, eat all you can sa mga bahagi ng paggawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa puntong ito na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ano ang mga bagay na inyong tinanggap, mga natutunan, ang dapat, ang sabi, isagawa ninyo. Tanong ay ating bang naisasagawa ang mga bagay na ating mga natutunan?
ating bang nagagawa na ang mga bagay na itinuturo ng Diyos ay naisasagawa natin sa katotohanan? Naisasagawa natin. Maaari may ibang bagay na nagagawa natin at may mga ibang bagay na hindi din natin na isasagawa. Halimbawa na ang utos, huwag pabayaan ng pagkakatipon. So, dito ka ngayon. Sabihin, nagawa mo, di ba? May mga mismong utos ang Panginoon na siya mismo ang mga nagbigay ng turo para ating sundin sapagkat ang Diyos ay naparito upang turuan tayo, iwan ang mga halimbawa at ang mga halimbawa na yan ay dapat nating gawin. So ano ang turo ng Diyos? Maghugasan kayo ng paa sa isa't isa. Kayo ba'y nakikipaghugasan ng paa sa isa't isa? Amen. So nasunod natin, napapractice natin na tuwing every once a year, nakapaghugasan tayo ng paa sa isa't isa. So, ano pa yung mga bagay na mismo ang Panginoon mismo nagbigay na halimbawa at binili niya na dapat nating sundin. Sabi niya sa unang Korinto, lagi nating naririnig, gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisipag-ala-ala sa akin. So, naririnig ba ninyo yung aral na yun? At linggo-linggo ay ginagawa natin. Amen? Pinapractice natin, na isasagawa natin. Dahil sabi, habang tayo sa ating pag-alaala, yung binabasa ang talatang iyan, sabi ng Panginoon, gawin daw natin ang pag-alaala sa Kanya. Sa pamamagitan ng saro at tinapay, gawin daw natin ito sa pag-alaala sa Kanya. Kaya purihin ng Diyos sapagkat ang mga bagay niya ay ating naisasagawa. Marami pang bagay na mga turo at aral ng Panginoon na sadyang ating naisasagawa. Dahil utos yan, kailangan ipakita natin na napapractice natin. At kaya hindi na, si Apostol Pablo, na kung saan sa kanyang sinabing mga bagay na natutunan sa kanya, ano na nga ba yung mga natutunan natin sa mga sulat at pagbibili ni Apostol Pablo? Kung isa-isahin natin ang mga sulat ni Apostol Pablo sa bawat iglesia lokal, sa iglesia na kanyang establish at kanyang mga tinuruan, ang daming mga turo at aral niyan. Kung gagalin, di ba? Sulat sa Roma, may mga turo at aral yan. Sulat sa Corinto, hanggang 1 at 2 Corinto, may mga sulat yan. Sulat sa Galacia, sulat sa Efeso, sa Pilipos, sa Colosas, sa Thessalonia. Ang dami. At siguro yan, siguro hindi natin, pagka nilalos natin yan, baka hindi tayo matapos ng kung ano yung mga turo at aral. Pero may mga aral at turo tayo dyan na higit alam kong naunawaan at naituro na sa atin. Amen? Lalo na ang bahagi na kung paano ang iglesia ay magiging matatag, matibay sa pananampalataya at kung paano ang iglesia ay dapat sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yan tanong, nagagawa nga kaya ng mga iglesia? Kaya nga sinulatan ni Apostol Pablo ang mga iglesia para turuan, para gumawa ng dapat na paggawa sa harap ng Panginoon. Ang tanong, natuto kaya sila? Siguro naman natuto sila. At hanggang sa dumating sa atin ang mga turo at aral na yan, kung paano ang mga mananampalatay lalakad ng ayon sa kalooban at pagiging isang mabuting alagad ng Diyos na gumaganap ng kalooban ng Diyos, dumating sa atin. Ang tanong, ginagawa ba natin? Napapractice ba natin yung mga bagay na gusto ng Panginoon na gawin natin? Ang gusto ng Diyos, isagawa. Hindi puro aral. Ang dami kasi puro nag-aaral eh. Marami sa estudyante, aral ng aral, pero wala daw natututunan. Meron bang gano'n? Meron. Sa mananampalataya,
Marami kaya din na aral ng aral pero walang natututunan. Para makita na ang isang tao ay natututo, ano ang pruweba na siya'y natuto? Yung ma-i-apply niya yung kanyang natutunan. Amen? Kaya kung tayo nag-aaral ng salita at patuloy tayo dahil walang katapusan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? At sa pag-aaral na yan, kapagawan nga lang daw ng katawan. Pero kinakailangan sa pag-aaral na yan, lalo na sa salita ng Diyos, ito'y magpapatibay naman sa ating pananampalataya. Kaya yung mga bagay na ating napag-aralan, dapat nakikita at naisasagawa, napapractice natin. Kaya nga, dapat, ang sabi, whatever you learn or receive or heard from me or seen, put it into practice. Kaya, praktisado na ba kayo, mga kapatid? Sa mga bagay na ating natutunan, practice na ba tayo? Practice mo na bang manambahan? Linggo-linggo, practice mo na bang dumalo ng mga gawain? Practice mo na bang magkaroon ng pagpapahinuhod sa harap ng Panginoon? Practice mo na ba ng pag-ibig? Practice mo ba ng kahinahunan? Practice mo na ba? Ang dami yan di ba? Kung isa-isahin natin, ang dami. Kaya ang tanong, napapractice ba natin ito at naisasagawa? Kanina lang, itinuro mo tayo maglingkod na may kasaya at kagalangan. O kailangan, i-practice mo yan. Baka lagi kang nakasimangot, lagi kang aborido sa buhay, mananampalataya ka. So, ibig na ipatanaw na anumang bagay na ating natutunan, nalaman at dapat ito'y iharap sa Panginoon na naisasagawa natin, gawin natin. Bakit ba ang mga nag-aaral na yan ay mayroong tinatawag na maraming mga estudyante sa kanilang pag-aaral mayroong tinatawag na practicum. Ano ba yung practicum? Yung practicum ay all term yan na kung saan nandun yung lalo sa mga college na inaalaw yung mga estudyante na i-apply yung mga theoretical na kaunawaan na kanilang napag-aralan at i-apply in the sa kanilang totoong paggalaw. Diba? Meron pa rin internship. Yan din, kung tawagin, internship. Halos isa din naman yun. Yung internship, parang on-the-job training yan Nilalagay kaya, ano ba pinag-aralan mo? Nurse po. Di pag nurse ka, saan kayo lalagay? Sa construction? Kung ikaw ay, kung ano ang yung pinag-aralan, kailangan masanay mo, kaya may OJT, may practicum. Pero so far, sa ngayon, medyo modern na ang tawag immersion. Diba? Yun ang tawag ngayon, na kung saan, mga grade 12 nga lang, para makatapos ang grade 12 yan, sinasabak sa kung saan ano yung kanilang nagiging dapat na mapag-aralan, na gusto mapag-aralan sa opisina, kung saan mag-i-immersion yan, ilang linggo, ilang days. Kaya yun ang bahagi na nakikita natin, may practice na kung saan ka nalulugar, dapat i-practice mo. Ang mga doktor, hindi basta-basta yan para maging doktor. Ilang pasyente niya nang talagang pinag-aralan at kaya pag gusto nyo kayo pag-aralan, punta kayo dyan sa saan ba yan? Hindi tayo magme-mention ng mga ospital na kayo pag-aralan. Ganun talaga gusto nila matuto, kaya sila nag-immersion at pinapractice yung kanilang natutunan. So, ganun talaga yun. Kaya, ang mga abogado, practice load, ano din yan, di ba? Pa-practice. So, kung ano yung
bagay na gusto mo na talagang yan mapanungkapan mo, pag-aaralan mo at isasagawa mo. Hindi yung puro aral, puro sulat, punong-puno ang notebook mo. Baka puro puno ang notebook niya, kalalagay ng mga talata. So hindi yan para lang doon sa notebook. Di ba? Hindi para saan? Sabi, gawin. Practice. Yun ang kailangan natin i-practice. Mag-immersion tayo. Tayo sa buhay na ito sa totoo lang, naka-immerse naman tayo Ang mga mananampalataya ongoing on immersion sa buhay na ito. Ang gusto ng Diyos, matuto tayo sa buhay, kaya nandito tayo sa mundong ito. Ang mga mananampalataya, sabi nga, hindi ka inalis, Lord, hindi ko sinasabing alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila sa sanlibutan. Kaya habang tayo nasa sanlibutan ito, gagawin natin yung kalooban ng Diyos, yung mga itinuturo sa atin kung paano tayo mabubuhay ng tunay na pamumuhay bilang isang mananampalataya sa harap ng Diyos. Biruin mo, mananampalataya ka, dito, papractice mo yung pag-ibig, kaamuan, pagpapahinuhod, pagpapatawad, kagalakan. Lahat ng mga bagay yun, pag-aaralan mo, kahit na nga kung ano man ang dumating sa buhay mo, gaya ng tinuro sa atin. Pero yung mga bagay yun, pag-aaralan at kailangan gawin mo rito. Diba? Naka-immerse ka. Di ba ang hirap nun? Puno ka na ng problema, nakangiti ka pa. Dahil maglalaki yung lagi, sabi. Di pa practice mo dapat ito. Ano man ang dumating sa yung problema, okay lang. Dahil angel naman ng Panginoon. Kaya yun ang kailangan makita. Yung napapractice natin kung ano man yung itinuturo sa atin. Hindi yung pagkagaling sa sambahan, okay lang. Tapos na wala. Practice ko na yung pagsamba. Paano yung nakapanood dun sa pagsamba? Naituro sa'yo. At kinakailangan ang mga bagay, lahat ng mga bagay na itinuro, gawin natin. Hindi ka mamimili lang na ito yung gusto ko. Ito lang yung gagawin ko. Pwede ba yun? Hindi. Lahat ng mga bagay na naituro sa atin, lahat ng mga bagay na ating natutunan, narinig, nakita, gagawin natin. Hindi yung ito lang ang gusto ko. Gusto ko lang sumamba. Gusto ko lang ganito. Gusto ko lang pag-ibig. Wala ka namang pagpapatawad. Pagbibigay. So, ibig sabihin, lahat yan, wala kang pipiliin sa mga turo at yan. May mga bagay na pinagagawa, may mga bagay na hindi pinagagawa sa atin. Kaya kung ano yung pinagagawa, gagawin natin. At yung hindi pinagagawa, hindi natin gagawin. Patulad na lang ng mga panahon na yan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ang daming pagtuturo ni Apostol Pablo na hindi ninyo dapat gawin yan. Sabi sa 3:10 ng Galacia, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya yung mga bagay niya, hindi na ninyo dapat gawin. Ito na ang mga bagay na ninyong gagawin. Yung mga gawa na ayon sa pananampalataya, yung mga gawa na bunga ng Espiritu, doon tayo gagawa. Yung mga gawa na ng panglaman, hindi mo na dapat gawin. Kaya, practice mo. Natuturuan tayo kung ano yung dapat gawin at mga dapat hindi gawin. Lumakad tayo, sabi nga sa Galacia sa 5:16, lumakad tayo na ayon sa Espiritu at hindi natin gagawin ang mga pita ng laman. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo gagawin ang mga pita ng laman. So, para wag nating magawa yung mga pita ng laman, gawin natin yung mga bagay na ayon sa Espiritu. Yun yung pinapapractice sa atin. Dahil kung ano ang kaluguran ng Diyos, yung pagsunod, yung paggawa ng kanyang banal na kalooban. At hindi tayo dapat mamili. Huwag tayong katulad sa mga
inaralan ng Panginoon ng mga eskriba at pariseo. Sabi nga ng Panginoon sa mga eskriba at pariseo na ito. Sa Mateo sa 23, talatang 3. Lahat ng mga bagay na sa inyo kanilang ipagutos ay gawin ninyo at ganapin. Dapat pag kayo magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. So ito yung mga eskriba at mga pariseo. Nag-uutos pero hindi ginagawa. Kaya mahirap din para sa amin bilang mga manggagawa na nagtuturo sa inyo. Dahil kailangan pakita namin na kung ano yung tinuturo. Sabi nga, practice what you preach. At hindi lang sa mga manggagawa, kayo din sa kanyang kapwa. Baka pangaral ka ng pangaral sa iyong kapwa-tao tapos sasabihin bakit hindi mo ginagawa. Kaya iyan ang isang bagay na pinakikita na ang paggawa, lalo na sa kalooban ng Diyos, dapat natin gawin para tayo makapangaral, tayo makapagbigay din ng pagpapatibay at mga pag-ebanghelyo sa tungkol sa salita ng Diyos. Sa 23-25 ng aklat pa rin ng Mateo. Tungkol din ito sa mga eskriba at mga pariseo. Sabi, "Saba ninyo mga eskriba at pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at pinggan, datapat sa loob ay puno sila ng panlulubig at atakawan." Tuloy mo sa 26. Ayan. Ikaw bulag na pariseo, linisin muna ang nasa loob ng saro at pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Ito ang mga pariseo ito, ano ba yan? 23 sa 25 nga, tingnan 25. Hindi. Ang talatang ito, ang binabanggit, may mga bagay sila na ginagawa pero hindi ginagawa yung iba. Magtalata yun, na kung mamaya makuha natin ang talata na. Na ibig sabihin, kung tayo susunod at gagawa ng mga bagay na ayon sa kautusan, gawin mo lahat, huwag kang mamimili. Huwag kang mamimili. At gayon din sa Santiago, sinasabi, kung sa 10 utos ay hindi mo nagaganap yung isa, baliwala rin. Kaya sa buhay sa pananampalataya, sa pagsunod sa Panginoon, hindi ka pwedeng ito lang ang gusto kong gawin. Hindi ka mamimili ng gagawin mo at gusto mo lang. Kundi lahat ng iniutos ng Panginoon ay gagawin natin. Isasagawa natin, ipapractice natin. Kaya sabi nga natin kanina, tayo sa buhay na ito bilang mananampalataya, naka-immerse na tayo para i-practice yung mga bagay na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ang mga aral at turo, pinapractice natin dito. Dahil sabi nga sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 10, talatang 16, bakit nasabi natin na tayo naka-immerse na upang gawin ang mga kalooban ng Diyos na pinapractice natin ito. Narito, sinusubo ko kayo gaya ng mga tupa sa gitna ng lobo. Magpakatalino kayo gaya ng mga ahas at magpakatimtimang gaya ng mga kalapati. So, ang mga mananampalataya, nakapaloob tayo dito sa mundong ito na nakapalibot sa atin ay ang mga lobo. Ang mga tupa sa gitna ng mga lobo ay kaya naka-immerse na tayo rito eh. Kaya kung tayo na dito, kailangan ipakita natin yung mga gawa at paggawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang bili ng talata sa paksain, pagsasagawa. At ang ating naging tema ay inyong isagawa ang lahat ninyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa atin. Kaya yun ang tinuturo mga kapatid. Yung tayo mag-practice. I-practice natin, gawin natin yung dapat natin gawin. At kung tayo gagawa, kaya ng itinuro sa atin, ang na kapatid na Gilbert ang Deuteronomy na yun, na kung tayo gagawa, ano nga sabi, balikan natin yung talatang yun na kanyang pinagkuhanan. Deuteronomy 28, 47.
Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. So kung ikay gagawa, kung ikay maglilingkod sa Diyos, kailangan masaya ka. Hindi yung napipilitan ka. Ha? Baka kaya ka lang gumagawa dahil may ganito, ganon. Wala yung kasiyahan. Kailangan yung pagsasagawa mo ng mga bagay na dapat mong gawin with passion. Ha? And then yung passion mo na gusto mo, kaya mo ito ginagawa. Dahil ang hinahanap ng Diyos ay yung may paggawa, yung paglilingkod na may kagalakan at kasiyahan sa puso. Kaya dapat masaya ka sa paglilingkod. Masaya ka dahil nagagawa mo ang mga bagay nito sa Panginoon. Hindi yung napipilit. Sino sa inyo ang gumagawa pero napipilitan lang? Napipilitan ka bang dumalo ng Bible study? Napipilitan ka bang dumalo ng cell group? Napipilitan ka bang ibigin ang iyong kapwa? Napipilitan ka bang ibigin ang iyong kaaway? Napipilitan ka bang patawarin ang iyong sa'yo nagkasala? Napipilitan ka? Pagka puro napipilitan, baliwala ang iyong paggawa. Ha? No count. Natapos mo nga yung nursing. Accountability. Ha? Ilan buwan ka nag-practice sa mga ospital. Na makagraduate ka, bagsak mo call center. Hindi natin minamasama. Ha? Pero, bakit kung ano yung dapat mong pag-aralan at practicein mo, hindi mo na-practice? Dapat mas higit na masaya, siguro kung nagawa mo yung yung tama mong pinag-aralan. At tayo bilang mananampalataya, narito ang mga turo at aral na ating natutunan. Dapat nating isagawa. Practice with, sabi nga, kailangan naroon na tayo ay magkaroon ng kasiyahan sa ating paggawa na ito. Hindi yung napipilitan lang. At minsan, siguro sa simula, minsan gano'n naman eh. Minsan may mga bagay na ginagawa mo, minsan napipilitan ka lang. Ito, di ba? Mayroong mga gano'n. Pero basta nakita mo, ang ganda pala. Masarap pala, tama pala. Ha? Doon mo makikita at ma-absorb mo na yung susunod na gagawin mo, mas maganda at mas kaaya-aya. Minsan, napilitan ka lang dahil inaya ka ng kumari mo, attend ka ng Bible study, attend ka ng aming pagsamba. Minsan, napilitan ka lang, pero halaunan, makita mo yung sarili mo, hendong ka na. Diba? Kaya, maaaring sa mga simula, nangyayari na yung ginagawa ay maaaring hindi pa lubos ang iyong pagbibigay ng iyong sarili sa mga bagay na yan. Pero darating ang panahon, maaaring higit ang Panginoon ang siyang mag-uudyok sa iyo para ang mga bagay na iyan ay lubos na mula sa puso mo ay gawin mo. Kaya ilagak natin lahat ng mga bagay na yan. Ating mga paggawa, ating pagkilos, ilagak natin sa Panginoon at gawin natin, isagawa natin ang mga bagay na ating natutunan. Kaya nga, sabi rin sa aklat ng unang Korinto sa kapitulo 16, talatang 14, ito ang bagay patungkol sa ating paggawa. Sabi, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Kaya sa mga bagay na ating gagawin sa buhay na ito, sa pananampalataya, sa harap ng Diyos, sa harap ng ating kapwa, gawin natin ito na mula sa ating puso na may pag-ibig. Para higit na ito'y magkaroon ng kabuluhan. Dahil kung ito'y ginagawa mo na wala yung pag-ibig, sabi niya, anumang bagay na gagawin mo kung walang pag-ibig, ito'y parang batingaw na malinaw-ngaw na walang kabuluhan. Kaya nawa, ang bawat isa sa atin, kung paano tayo tinurungan ng mga aral, dapat nating isagawa. Put it in practice. At naway ang mga salita na ating napapakinggan, na pag-aaralan, tinuturo, hindi lang po basta
narinig, kundi isagawa. Muli, pagpalain tayo ng Panginoon at naway ang mga salita na ating nasumpungan ay maging pagpapatibay sa ating pananampalataya.